Tinawag ng Iran ang Amerika na pirata dahil ayaw pa rin itong alisin ang blockade kahit na inanunsyo na nitong tapos na ang giyera. Unti-unti nang bumabagsak ang ekonomiya ng Iran dahil hindi pa rin makadaan ang mga oil tanker nito. Pero isang paraan naman ang naisip ng Iran at ito ay magbenta ng langis sa Pakistan border gamit ang mga sasakyan at mga motorsiklo, habang isang cargo ship naman ng United Kingdom ang inatake rin ng IRGC Navy. At sa update naman sa balikatan, abay muli na namang nagpaputok ng missile system ang Pilipinas at Amerika. Alinsunod sa 1973 War Powers Act kung saan maaari lamang makipagdigma ang Pangulo sa loob ng 60 araw, ay inanunsyo na ni US President Trump noong linggo na terminated o tapos na ang giyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Ani Trump, wala namang nangyayaring palitan ng puto kaya tinapos na niya ito. Agad namang nagpahayag ang Iran at sinabing dapat alisin na rin ang lahat ng militar nito sa rehiyon upang malaya ng makapaglayag ang lahat ng barko. Pero ani Trump, kahit tapos na ang giyera ay mananatili pa rin ang blockade nito sa strait at hindi pa rin makakalusot ang mga barko ng Iran. Yan ay dahil wala pa rin umanong nabubuong kasunduan kaya't patuloy nitong pababagsakin ang ekonomiya ng Iran sa pamamagitan ng blockade nito. Dahil dyan ay labis na nabahala ang Iran dahil hindi pa rin ito makapagbenta ng langis at malapit na ring mapuno ang mga oil storage nito. Ayon kay Scott Bessent ay ramdam ng Iran ang epekto ng US blockade at sa katunayan ay hindi na umano nakakatanggap ng sahod ang mga militar at pulisya nito pati na ang iba pang mga staff nito, habang gumagawa pa rin naman ng paraan ang Iran upang makapagbenta ng langis nito kahit papano, tulad ng pag-smuggled ng langis nito sa mga borders sa Pakistan. Kaya't makikita dito ang daan-daang mga pick-up truck upang kumuha ng langis mula sa Iran. Hindi lang mga pick-up truck mga kabayan, kundi pati na rin ang daang-daang mga motorsiklo. Matinding hirap ngayon ang nararanasan ng Iran dahil sa inilapat na Operation Economic Fury ng Amerika, kaya't upang matapos na ang Iran, abay muli na namang nagsumiti ng proposal para sa Amerika. Agad naman itong nireview ng Amerika, ngunit inanunsyo ni US President Donald Trump kagabi na rejected dahil hindi umano katanggap-tanggap ang bagong proposal ng Iran. Sabay banta na posibleng magsimula muli ang giyera sa Iran at tandaan na fully prepared ang US forces. Next tonight, President Trump is rejecting Iran's latest proposal to end the war. The president calling it, quote, not acceptable, saying Iran hasn't paid a big enough price for what they've done over the last 47 years. Tinawag naman ng Supreme Leader Advisor na si Hossein Rizai ang Amerika na tanging pirata sa mundo na mayroon umanong aircraft carrier. Ang kanila umanong kakayahan na harapin ng mga pirata ay hindi mas mababa kaysa sa kanilang kakayahang palubugin ang mga barkong pandigma ng American pirates. Tila wala naman ang maisip na matino ang Iran, kaya't muli na naman itong naglunsad ng galawang pirata kung saan 40 fast attack boat nito ang naglayag sa Strait of Hormuz at pinaulanan ng bala ang isang cargo ship ng United Kingdom. Wala namang napaulat na nasugatan sa pag-atake pero hindi umano katanggap-tanggap ang ginawang ito ng IRGC. At bago po tayo magpatuloy mga kabayan, ay nais ko lamang pasalamatan si Sir Foxberry Blue na nagsend ng $5 sa ating channel sa pamamagitan ng Super Thanks dahil sa itinampok nating kamikaze dolphin ng Iran. Maraming salamat po, sir. Kamikaze dolphins. Samantala, sinabi ng mga expert na unti-unti nang gumaganda ngayon ang relasyon ng Israel at UAE. UAE ang may pinakamaraming missiles na natanggap mula sa Iran mula nang sumiklab ang giyera. Sa katunayan, higit sa 2,000 missiles ang pinakawala ng Iran para sa UAE. Mas malaki ito kung ikukumpara sa Israel na nasa higit 1,000 lamang.
Sa ngayon ay magpapadala ang Israel ng mga air defense system sa UAE upang tulungan ang bansa nito laban sa mga missile strike ng Iran dahil sa posibleng muling pagsiklab ng gyera. Posible ring magpapadala ang Israel ng kanilang bagong laser beam. Habang inanunsyo naman ng Israel kahapon, nakasado na ang kanilang pagkuha ng tagdalawang bagong squadron ng F-35I at F-15I upang lalo pang palakasin ang puwersang panghimpapawid nito laban sa mga banta. These aircraft strengthen Israel's overwhelming air superiority, a superiority that was also proven in Rising Lion and now in Roaring Lion. Our pilots can reach anywhere in the skies of Iran, and they are prepared to do so, if required. We have great aircrafts, and we have great pilots. And regarding independence, I have instructed to invest in the ability to produce our own armaments. In the coming decade, we will add 350 billion shekels to the defense budget in order to produce these armaments in Israel and not be dependent on foreign countries. At the same time, we will develop groundbreaking aircraft manufactured by Israel. This will change the whole picture. And as for drones, a few weeks ago, I ordered the establishment of a special project to thwart the drone threat. And today I will be presented with a progress report on the subject. It will take time, but we are on it. We will continue to ensure Israel's superiority in all arenas. At sa update naman sa patuloy na balikatan exercise sa bansa, muli na namang nagpaputok ng HIMARS ang mga militar ng Amerika at Pilipinas bilang bahagi ng counter-landing o kunwari ay pipigilan nila ang China na makalanding sa teritoryo ng bansa.